panibagong vlog na naman. Kamustahin natin yung ating African Black Eagle. Ito si Bengbeng, oh. Ayan, naglilimlim siya. Ayun, ayun, umpisa na yung mga di ba do sa isang vlog ko, binalita ko sa inyo na pisa na yung itlog ni Bengbeng. So ito na siya, oh. Ayan. Bali pang ilang days na to. Kung hindi ako nagkakamali, third day. Ayan. Third day o fourth day na pisa na itlog ni Bengbeng. Kak si Bengbeng, tapos yung pares niya, yung hen, ayun. So, tapos na silang kumain. Tapos ayun, nagpapahinga na. Nilagyan natin ng katol o magkabila para iwas lang kagat ng lamok. Tapos merong oregano. Nilalagyan ko ng oregano kasi sabi ng mga fancier dito sa amin, nakakatulong daw to pang taboy ng lamok. Kaya everyday nilalagyan ko ng oregano yung pugad. Yun. Pansin ko lang may mga langgam na gumagapang. Baka mamaya kagatin yung mga inakay. Ba't kaya? Siguro dahil doon sa pagkain. Yung mga palay, ayan, kinakain, may bigas pa siguro yan. So kinakain ng langgam. Ano kaya gagawin natin? So balak ko linisin, palitan yung pugad nila para malinis ulit. So ipapalit natin buhangin. Ayan. So samahan nyo ako. Palitan natin yung pugad ni Bengbeng. Alright, so ito yung papalit natin sa pugad ni Bengbeng. Mga buhangin. Ayos na kaya to, baka sobrang dami. Siguro bawasan ko para may ipangpalit ako sa susunod. Bawasan natin. Lilipat natin dito sa isa. Yung iba. Oops. Yan, kasya na siguro to. Tali natin yung matitigas. Nahingi ko lang tong buhangin sa sa kapitbahay. Buti mabait yung kapitbahay namin. Pauti minsan humihingi ako ng buhangin kasi nagpapagawa sila ng bahay. Ayan, konti-konti hinihingi ako para sa pugad. Ayan. Kasi pagka buhangin, mas ma-absorb niya yung dumi, yung tubig yung sa dumi, so hindi magpuputik. Ayan. Pero titingnan nyo rin kasi pag nasobrahan na marami ng dumi at hindi na kayang i-absorb, kailangan palitan na rin. Ayan, so buksan muna natin yung cage. Kunin na natin yung pugad. Beng, pera muna na ang pugad mo Papalitan lang natin yung pugad para malinis. Alright. Sige. Hindi lang Kunin muna natin yung eto. Baka magagalit. Sandali lang. Okay. Ito na. Ito na. Sulitin natin yung mga anak. Lalaki. So, malagay ko ito talaga. Ito tunay ito. Anak ni Bengbeng to. Tsaka ito. Malalaki. Ito maliit So, ito yung nahuli. Pero hindi naman nagkakalayo. Ayan. So, gawin na rin nating topic yung mga ganito klaseng pag-aalaga, no? Paglilimlim, pag-aalaga sa inakay, lalo na kung tatlo. Kasi hindi normal na tatlo yung anak ng kalapate. So, ang kaya niya lang suportahan dyan ay dalawa. Pero minsan, yung iba, sinisiter hanggang tatlo kung magaling yung hen o yung magaling yung cock and hen. So, yung sa akin naman sa experience ko, yung hen, mahusay yung mag-sitter. Napasitter ko na yun sa ibang pero hindi ko pa napasitter sa tatlo. So pero nakapagpatawid naman siya ng inakay, tingin ko kaya naman kasi si Beng basal yun Ayan. So yun ang unang consideration, kailangan mahusay yung hen at cock magsubo. So nililipat natin dito yung oregano para gamit nga natin yung pantaboy ng lamok. So number 2 siguro para sa akin, kailangan yung edad ng sitter o ng mga itlog magkakalapit lang. Hindi pwedeng 1 week ang pagitan ng isang isisitter nyo na itlog. Hindi pwedeng ganoon kasi pag nagyari yon, masyadong maliit yung pagitan, mag-iiba yung pagsusubo nung
cock and hen. Mag-iiba yung pagsusubo nila. Baka hindi masubuan ng maayos yung pinakabata, yung nahuli. Kasi mangyari niya, mag-aagaw-agaw yan. Mas madodominate siya nung ibang mga inakay na malalaki na. Sila yung madalas na masusubuan at yung maliit na inakay mahuhuli, hindi masusubuan ng maayos. Alright, so i-consider nyo rin yan. Ililipat na natin ha. Wow, African Black Eagle. Dilaw na dilaw oh, yung balahibo. Kapal. Palagi ko kakyo. O baka hen. Ito mas malaki. O baka ito yung kak. Ito hen. Yan, ito kak, ito hen. Lalo. Ito naman yung sitter. Ito. Ayan. So tingnan natin yung laki, no? Yung size, kung malaki ba yung kaibahan. So ito, pansinin nyo, ito yung maliit. Pero pag nilapit ko siya dito, tinabi ko, ayan, may konti lang diferensya pero hindi nagkakalayo, no? So hindi nagkakalayo ng laki. Pagka ganyan, ayos yan. Sabay-sabay silang lalaki. Ayan. So ayos na, nailipat na natin yung mga inakay ni African Black Eagle. Ito, ginawa natin to kasi basahan, no? Kasi wala pa tayong buhangin noon. Yun ang langgam. Kaya pala. So, daming langgam. Dapat tamang-tama nga, pinalitan natin. So, itatapon na natin to. Alright. So, lipat na natin. Balik na natin si yung tatlong anak ay, si Tito Vic and Joey. Gawin kaya natin pangalan dito, Tito Vic and Joey. Oh. Yan. Tito Vic and Joey natin. Tito Vic and Joey. May pangalan na tayo sa inakailing din. Okay. Ito na yung mga inakay nyo. Susuli ko na, huwag kayo magagalit. Alright. Kita na agad natin, no? Natin. Natin yung tubig. Alright. So ano ba yung pinapakain natin? Meron ditong pico shrimp powder, oatmeal, tapos ito mga durog na mais, pellet, tsaka yung sorghum, mais, meron din dyang rice. Ayan, so konting malalaki, tapos halos karamihan mga durog-durog yan, maliliit, tsaka pellet para madaling ma-digest. Okay, so okay na, ayan na. Naibalik ko na yung pugad nyo. Okay, sige. So, mapapasilip tayo dito sa ating So syempre, silipin na rin natin itong ating Jansen. Mapipisa na to, middle of middle of July. Okay. So kapos, sinilip na natin to. Tingnan natin baka mamaya mapisa na. Lapa. Masyado matapang yun eh. Kung namatay niya tayo katol ko. Wala, masindihan ulit. Alright, so I hope nakatulong sa inyo yung experience ko ngayon na meron tayong sitter, tatlong inakay. Sana mabuhay ito, no? Subaybayan natin hanggang sa maiwala ito. So i-update ko kayo sa progress ng anak ni Bingbing. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Kebong Love TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!